TV. Marshall Ortega. Like ka naman dyan, idol. Kabanata 606 na ano ang mali sa mga McKay? MS McKay. Catherine McKay mula sa Wisteria Residence. Si Marshall, na may mapaglarong ngiti, ay pinunasan ang dugo sa kanyang mga kamay gamit ang isang basang panasan. Ngumisi ng masama si Moira. Natatakot ka ba? Too late for that. Sinaktan mo ako, at tiyak na papatayin ka ni MS McKay. Ngumiti ng malumanay si Marshall at sinabing, I'll give you the time. Sige, tawagin mo yang tanga. Tinawag mo bang tulala si MS McKay? Tumigil sandali si Moira. Natulala. Hindi niya inaasahan na magpapakita ng kawalang interes si Marshall nang marinig ang tungkol sa mga McKay. At saka, how dare he insult Catherine? Wala naman sigurong ideya ang lalaking ito kung ano ang Wisteria Residence, di ba? Ngunit walang oras upang pag-isipan ito. Agad na kinuha ni Moira ang phone niya at dinial ang number ni Catherine. MS Catherine, si Moira. Isang grupo ng mga thug ang umatake sa akin sa school. Bulalas ni Moira na puno ng boses. Pagmamadali. Nabanggit ko ang pangalan mo, at tinawag ka pang tulala ng thug na ito, pinagbabantaan ka rin, na sinasabing wala ka. Sinubukan ni Moira na galitin si Catherine sa pamamagitan ng pagpapalaki ng sitwasyon hanggat maaari. Naiinis na boses ni Catherine, anong kalokohan to? Nakakairita. I'll let your sister handle the situation. Kahit sinong manli sa pamilya ko ay nararapat mamatay. Salamat, MS Catherine. Magalang na hinawakan ni Moira ang telepono gamit ang dalawang kamay, naghihintay hanggang sa bumaba ang tawag bago ito tuluyang ibinaba. Malamig siyang tumingin kay Marshall at Marisa. Hamon ni Moira, mamatay ka. Ang kapatid ko ay yaya ni MS McKay, tinatrato niya ang kapatid ko na parang sarili niyang ina. I can tell you now, hindi ka makakalampas ngayon. Umiling si Elliot at sinabing, anong twist ng kapalaran? Anong sabi mo? Malamig na tanong ni Moira. Malamig na tumikim si Elliot at sinabing, sinabi ko na ang kapalaran, ngunit hindi mahalaga kapag nagpakita ang iyong babae. Makalipas ang 5 minuto, lumakas ang tunog ng mga makina ng motorsiklo habang papalapit sa gusali ng pundasyon. Maya-maya, nagmamadaling yabag ang sumugod patungo sa lobby. Noon lang. Nagring ang phone ni Marshall si Catherine iyon. Ano ba? Bilasan mo magsalita, sagot ni Marshall. Dumagundong ang boses ni Catherine sa linya, Marshall, anong problema mo? Bakit hindi mo ako sinusundo sa McKay Club? Are you out of your mind? Bakit kita sisunduan? Sagot ni Marshall na bahagyang nagulat. Nasaan ka ngayon? Lumambot ang boses ni Catherine at humihingi. Nasa university ako. Anong problema? She pressed, saang university ka ba? Anong ginagawa mo dyan? Nasa Brighton University ako. What's it to you? Putol ni Marshall, at pagkatapos ay agad na ibinaba ang telepono. Nakikinig si Elliot sa boses ni Catherine sa telepono. Pagkatapos ay sinulyapan niya si Marshall bago ibinaling ang atensyon sa paparating na yaya mula sa mga McKay. Napaisip si Elliot sa sarili. Ito ay magiging kawili-wili. Pagkababa ni Marshall ng telepono ay muling nagring ang telepono. Catherine, tapos ka na ba? Marshall, teka lang. Papunta na ako ngayon. Ano ba yang ugali mo? If you dare stand me, I'll make you regret it. Sigaw ni Catherine sa telepono. Pile. Binaba ulit ni Marshall ang tawag. Lalong lumakas ang mga yabag sa labas, papalapit. Iminuwestro ni Marshall si Elliot at sinabing, buksan mo ang pinto. Papasukin mo sila. Ngayon, gusto kong makita kung gaano karaming eksena ang magagawa ng mga McKay, lahat sila ay umaarte na parang mga bully. Isang babaeng nasa late 40s, naka-high heels, ang sumugod sa lobby kasama ang 8 bodyguards. Helen. Agad namang napaluha si Moira sa pagpasok ng babae. Tinuro niya si Marshall at tumahol, ginawa ito sa akin ng mga thug. Helen, kailangan mo siyang patayin. Si Helen Townsend ay kapatid ni Moira at yaya ni Catherine. Hindi agad siya nakareact sa galit ni Moira. Sa halip, sinulyapan niya ng matalim na tingin si Marshall.
Si Helen ay nagtrabaho sa Wisteria Residence sa loob ng 20 taon at nakabuo ng isang kalmado at pidgel na paraan ng paghawak ng mga bagay. Dahan-dahan siyang lumingon kay Marshall, walang emosyon ang mukha. So, ikaw ang nakabangga sa kapatid ko. Tumaas ang isang kilay ni Marshall at nagtanong, may problema ka ba dyan? Nagdilim ang mukha ni Helen. Hindi mo ba alam kung sino kami? Taga Wisteria Residence kami. Are you trying to tell me that Wisteria Residence is a breeding ground for scoundrels? Kinusot ni Marshall ang kanyang mga daliri at walang pakialam na sumagot. Natigilan si Helen sa sagot nito. Hindi niya akalain na may magwawalang bahala sa Wisteria Residence sa Brighton. Outrageous! How dare you insult Wisteria Residence na iniluwa niya? Bahagyang napangiti si Marshall at sinabing, ano ang malaking bagay sa pag-insulto sa Wisteria Residence? Kinuha ng ate mo ang pera ko. Ano bang masama kung binutukan ko siya? Naging malamig ang boses ni Helen, ikaw na mapangahas na manggugulo. Sino ang nagbigay sa iyo ng lakas ng loob para maging matapang? Kinuha ng kapatid ko ang pera ng foundation. Ano sa iyo? Kahit na nilabag niya ang mga patakaran at hindi ibinigay sa itinalagang tatanggap, ano? Ang pera na nasa account ng foundation ay nasa kontrol ni Moira. Kaya niyang ibigay sa kung sino man siya kahit donor ka, wala kang karapatang makialam. Isang malakas na sampal ang umalangaw-ngaw. Kaya, ang Wisteria Residence ay talagang puno ng mga bastos. Sinampal ni Marshall si Helen sa mukha, pinalipad siya. Ngayon, makikialam ako. Ngumisi si Marshall. Kung hindi mo ibinalik ang pera, kukunin ko ang buhay mo. Bumagsak si Helen sa sahig, natulala. Hindi niya inaasahan na sasampalin talaga siya ni Marshall. Kung tutuusin, yaya siya ni Catherine. Hinawakan ni Helen ang kanyang namamagang pisngi at sinabing, nataman mo ako, gusto mo bang mamatay? Tinapakan ni Marshall ang leeg ni Helen at tinanong, are you threatening me? Ang mga bodyguard ay agad na nagpalagay ng isang nakamamatay. Paninindigan. Malamig ang boses ni Elliot, you guys better not make a move. Nobody who have ever come to contact with my blade has ever survived. Nabaling ang atensyon ng mga bodyguard kay Elliot, napagtanto na siya ay walang iba kundi ang tagapagmana ng North Lorne Residence. Agad naman silang huminto. Mr. Elliot, ito. Magwala ka. Nag-aatubili na umatras ang mga bodyguard. Sumigaw si Helen, bitawan mo ako, halimaw ka. Taga Wisteria Residence ako. Kung maglakas loob kang patayin ako, mamamatay ka dito kasama ko ngayon. Sa isang matalim na bitik, mariing idiniin ang paa ni Marshall at naputol ang leeg ni Helen. Natahimik sa gulat. Walang umasa na papatayin talaga ni Marshall si Helen. Basura. Sinipa ni Marshall ang walang buhay na katawan ni Helen sa isang tabi, dahilan para gamulong ito patungo kay Catherine, nakakapasok lang. Nagningning ang mga mata ni Catherine sa malamig na galit. Nag-hysterical na tumili si Moira, Ms. Catherine, nandito ka na. Sinaktan ako ng thug na ito, at pinatay din niya ang kapatid ko. You have to make this right. Nakatayo si Catherine sa pintuan, nakatalikod ang mga kamay, madilim ang mukha sa galit. Sinulyapan niya ang mga nasira ng silid, pagkatapos ay kay Marshall na nakatayo sa gitna ng bulwagan. Hindi pinansin ang mga sigaw ni Moira, sinipa niya ang katawan ni Helen sa isang tabi at dirdiretsyong naglakad palapit kay Marshall. Marshall, kailangan kong tanungin ka habang nag-aaksaya ka ng oras sa pakikipaglaban dito, wala ka bang oras para sunduin ako para sa hapunan? Natigilan ang lahat sa gulat. Anong nangyayari dito? Kabanata 607 Marshall, kontento ka na ba dito? Natarante si Moira. Hindi niya maintindihan ang ibig sabihin ni Catherine. Paano kaya nasabi ni Catherine ang mga salitang iyon kay Marshall sa gayong kabab ang loob? Matagal nang kilala ni Moira si Catherine. Hindi pa niya nakitang kumilos siya ng ganito sa sinumang lalaki na galit at mahiyain pa sa parehong oras. Napagkamalan ba ni Catherine si Marshall na iba? Walang oras si Moira para magtaka. She waved her hand frantically and cried, Ms. Catherine, it was the thug who hit me. At pinatay pa niya ang yaya mo.
MS Catherine, I can't live with this hate unless patay itong thug. Muling nagdilim ang ekspresyon ni Catherine. Dahan-dahan siyang lumingon, ang malamig niyang mga mata ay nakatutok kay Moira. Sa bawat hakbang niya ay papalapit siya. Sabi mo sinaktan ka ni Marshall, pero bakit? Nanginginig si Moira sa titig ni Catherine, takot na sumagot. MS Catherine. Ginamit ng I-1 ang 30 million donation funds. Then you deserve to die. Nanlamig ang mga mata ni Catherine. Naglakas loob kang gumamit ng pera para sa mga naghihirap na estudyante, gaano kababa ang makukuha mo. Hindi alam ni Moira kung paano ipapaliwanag, ang kanyang mga salita ay nagmamadaling lumabas, pero, MS Catherine, pinatay ng B** na iyon ang iyong yaya. You dare to insult Marshall. Lalong lumalim ang ekspresyon ng mukha ni Catherine. How dare you insult Marshall? Who the hell are you? How dare you insult the man I took interest in? Kung hindi ka mamamatay, sino? Inagaw ni Catherine ang isang basong tubig sa mesa at inihagi sa mukha ni Moira. Sinampal ni Elliot ang mukha niya sa hindi makapaniwala. Ay nako! Ang mga kapatid na babae ay halos humihiling na patayin. Si Catherine, galit pa rin, hinawakan ang isang kamao sa buhok ni Moira. Sino ang nagbigay sa iyo ng lakas ng loob na gamitin ang pangalan ng pamilya ko para gumawa ng mga ganitong krimen? Naglakas loob ka na gamitin sa maling paraan ang pondong para sa mga estudyanteng nangangailangan. Moira, gaano ka kawalanjiya na gumawa ng kasuklam-suklam na gawain? Ginawa mo ng husto ang reputasyon ng pamilya ko. Nararapat na mamatay ang kapatid mo. She had no business trying to help you. Kung alam kong ginawa mo ito, ako na mismo ang pumunta dito at ako mismo ang pumatay sa iyo. Takot na takot si Moira. Sinabi ng Erbacker. Parang nasa panganib talaga ang buhay niya. MS Catherine, please spare me, pagmamakaawa niya. Ngumisi si Catherine. Gusto kong ibalik ang pera ngayon. Kapag hindi ibinalik, hindi ka lang mamamatay, kundi ang buong pamilya mo ang bababa kasama mo. Bumagsak si Moira sa lupa, umiiyak habang nagmamakaawa, MS Catherine, please spare me. I swear hindi ko na uulitin. Tinabi siya ni Catherine at sinabing, pinahiya mo ng husto ang pamilya ko. Hindi kita iingatan. Itinuro niya ang mga bodyguard na dinala ni Helen kanina at nagutos, 1 oras. Kung hindi pa maibabalik ang pera noon, wala ni isang tao sa pamilya ni Helen ang maliligtas. Oo, MS Catherine. Agad namang tumugon ang mga bodyguard. Napatingin si Catherine sa orasan at sinabing, 10:30 na ngayon. Kung hindi niya ito may settle hanggang 11:30, deal with her family. Ako na ang bahala sa gastos. Si Moira, na paralisado sa takot, ay halos hindi makapagsalita. MS Catherine, hindi ganito ang dapat mangyari. Hindi naman. Paano pa ba dapat? Malamig na sabi ni Catherine. Anong biro? I don't care. You and your family have 1 hour. Nagpatuloy si Moira sa pagmamakaawa at sinabing, MS Catherine, nailipat na po ang pera. Hindi ko na po maibabalik sa loob ng 1 oras. Please, bigyan niyo pa po ako ng oras. Naglipat ka ng ganyan kalaking halaga ng ganun-ganun lang. Anong kapangahasan? Tinapakan ni Catherine ang mukha ni Moira. Nakiusap ang kapatid mo na dalhin ka sa Brighton University mula sa kanayunan, dim it, inilipat talaga kita dito para ikaw ang magdulot ng lahat ng gulo na ito. Hayop lang ang may kakayahang hawakan ng perang iyon. Wala akong pakialam. Dalhin mo sa akin ang pera baka mamatay ka. Kung hindi mo kaya, hindi lang ikaw, kundi ang anak mo at ang mga magulang mo ang mamamatay lahat. Alam ni Moira na si Catherine ay hindi lamang gumagawa ng walang laman na pagbabanta. Kahit na si Catherine ay 20 lamang, siya ay walang awa. Hindi siya nagdalawang isip na pumatay noon. Hindi na nag-aksaya ng 1 pang segundo si Moira. Mabilis niyang dinial ang numero ni Jerry. Mayabang na lumingon si Catherine, nasa likod niya ang mga kamay. She asked, Marshall, kontento ka na ba sa ginagawa ko?
Hinurap-kurap ni Marshall ang kanyang mga daliri at sinabing, mag-usap tayo pagkatapos nating maibalik ang pera. Iginala ni Catherine ang kanyang mga mata, isang kurap ng iritasyon sa mga ito. Sige. Pagkatapos ng tawag, sumigaw si Moira, Ms. McKay, papunta na ang kaklase ko. Once I pay back the money, please spare my life. My sister was your yaya, and she's already killed by your friend. Napangisi si Catherine. She deserved to die. Kahit yaya ko siya, maganda ang pakikitungo ng pamilya ko sa kanya. Binigyan ka namin ng napakagandang pagtrato, ngunit ginamit mo ang reputasyon ng aking pamilya para gumawa ng mga kaiyahiyang gawa. Kung hindi siya papatayin ni Marshall, ako mismo ang gagawa. Alam ni Moira na walang silbi ang pagmamakaawa kay Catherine. Mabilis siyang gumapang sa harap nina Marshall at Marisa. Mrs. Holt and Mr. Ortega, I was wrong. Hindi ko dapat ginamit ang pondo. Pakiusap, maawa ka sa akin. Mayroon akong isang 70 taong gulang na ina at isang menor de edad na anak na babae. Kung ako ay mamatay, sila ay mamamatay sa gutom. Pakiusap, nakikiusap ako sa iyo. Kinagat ni Marisa ang kanyang mga labi at sinabing, Marshall, sa tingin ko. Pinutol siya ni Marshall, iyan ang problema mo, hindi sa akin. Hinding-hindi ko siya mapapatawad. Kapag ginamit mo ang pera, dapat naisip mo ang mga kahihinatnan. Dapat namatay ka sa ginawa mo. Walang saysay ang mundong ito kung malalayo ang mga taong tulad mo. Maya-maya lang, isang medyo may edad na lalaki ang nagmamadaling pumasok sa kwarto. Anong meron? Moira. Si Jerry iyon, ang kaklase ni Moira sa high school. Natigilan siya nang makita ang pagdanak ng dugo sa silid. Mabilis siyang tumabi sa mga katawan at sinugod si Moira na puno ng dugo ang mukha. Umiyak si Moira, Jerry, bilis, ibigay mo sa akin ang 20 milyon. Lahat. Tumigil sandali si Jerry. Yung 20 milyon. Ginastos ko na. Natigilan si Moira, natakot. Jerry, hindi mo kayang gastusin. Kung gagawin mo, mamamatay ang buong pamilya ko. Nag-alinlangan si Jerry, ngunit sinabi mo sa akin na malayang magagamit ang pera. Gumastos ako ng ilan sa mga stock at nagtip ng babaeng streamer. Sumabog sa galit si Moira, nagtip ka ng streamer. Magkano ang binigay mo sa kanya? 10 milyon, bulong ni Jerry, nakatingin sa ibaba. Sabi niya, kapag binigyan ko siya ng 10 milyon, maghuhubad siya para sa akin. Halos mawala ng malay si Moira. Sinampal niya si Jerry sa mukha. Walang kwenta kang basura. Ibinigay ko sa iyo ang perang ito para tulungan ka, at ginastos mo ang lahat para lang makakita ng babaeng naghuhubad. Mas walang hiya ka kaysa sa akin. Kabanata 608 Not a Penny Less. Nakinig si Catherine sa mainit na palitan nina Jerry at Moira, ang kanyang mga mata ay kumikislap na may nakamamatay na layunin. Mga kasuklam-suklam na hayop. Pinapahirapan mo ako. Iluwa mo ang pera ngayon, o pareho kayong mamatay. Si Jerry, na nagngangalit sa galit, ay itinuro si Catherine at binitukan, sino ka sa tingin mo? How dare you threaten me? Nahirapan si Moira sa paghahanap ng tamang salita. Hindi niya akalain na sasampalin ng ganito si Jerry si Catherine. Bahagyang kumaibot ang mga labi ni Catherine, at isang malamig at nakamamatay na kislap ang lumitaw sa kanyang mukha. Tinuro niya ang isang kasambahay na nakatayo sa likuran niya at inutusan, sabihin mo sa kanya kung sino ako. Sampilan mo siya. Humakbang ang dalaga at sinampal ng malakas si Jerry sa mukha. How dare you insult Ms. McKay? Do. My death wish. Lumuhod. Ikaw. Isang mabilis na sipa ng kasambahay ang nagpaluhod kay Jerry. Hindi niya naisip na talagang nasaktan siya, si Catherine McKay sinusubukan ba niyang patayin ang sarili niya. Sa kabila ng hindi pa niya nakikita ng harapan, alam ng bawat kaluluwa sa Brighton ang tungkol kay Catherine. Siya ay kilala, sa pagiging mapagmataas, mabagsik, at walang awa. May isang spoiled brat na nagbiro tungkol sa kanya sa kalye. Pinatay siya ni Catherine sa lugar. Ang kanyang nakakatakot na reputasyon ay kilala sa Brighton. Maliban na lang kung makita ko ang pera sa loob ng isang oras, susundan mo si Moira sa libingan.
Alam kong nagastos din ang anak mo sa perang iyon. Mamamatay din siya. Bumagsak si Jerry sa sahig. Imposibleng makaalis sa sitwasyong ito. Ang 10 milyon na binanggit niya na binili niya ng stock ay isang kasinungalingan kay Moira. Ang totoo ay napunta ang pera sa isang babaeng streamer. Gumastos siya ng 10 milyon at hindi man lang nakita ang katawan nito. Nang gabing iyon, nagmura si Jerry sa buong oras. Moherf asterisk hacker. Bakit ang dami niyang damit? Hindi ko siya nahubaran. Matapos bigyan ng 10 milyon ang streamer, hindi pa rin niya gaanong nasilip ang katawan nito. Ito ay isang scam, napagtanto niya. Naloko siya ng isang babaeng streamer. Gumapang si Jerry sa harap ni Catherine at nagmakaawa, Ms. McKay, please spare me. I didn't know it was you. I deserve to die. Mayroon pa akong 13 milyon sa card na ito, at ang aking anak na babae ay may 1 milyon sa kanya. May klase siya sa universidad. Kukunin ko ang pera para sa iyo ngayon, at hihiramin ko kaagad ang iba. Isang malamig na huni si Catherine at sinenyasan ang kanyang mga bodyguard. Linisin mo ang mga katawan dito. Ngayon, hanapin mo ang iyong anak. Agad namang nagsisi si Jerry sa kanyang sinabi. Natatakot siya na agad na patayin ni Catherine ang kanyang anak. Ano pang hinihintay mo? Gusto mo na bang mamatay ngayon? Nagyayelong boses ni Catherine. Okay. Mabilis na dinial ni Jerry ang numero ni Sydney. Sydney, nasaan ka ngayon? Nasa student union ako kasama ang kaibigan kong si Rhea. Pupunta kami sa cafeteria para kumuha ng pagkain. Where are you, Dad? Oh, may inaasikaso ako. I'll meet you in the cafeteria. Jerry didn't dare hesitate. He pressed on. Sydney, do you still need the million on your card? Nagamit ko na. Kahapon, nagbigay ako ng 100,000 sa boyfriend ko. May nakita siyang bike na nagkakahalaga ng $85,000, kaya binigyan ko siya ng pera. Nagkaroon ng gana si Jerry na patayin ang kanyang anak sa kabilang dulo nang marinig niya ito. What the hell? Heto siya, natutulog kay Moira para i-scam ang kanyang pera. Habang ang kanyang sariling anak na babae ay natutulog sa isang lalaki at binibigyan siya ng pera para sa isang bisikleta. Ganon ba talaga siya kawalan Jie? 1 milyon. Makukuha ng lalaking iyon ang buong halaga sa pamamagitan ng pagtulog sa kanya ng ilang beses. Ang iba ay kumikita sa pamamagitan ng pagbebenta ng kanilang mga katawan, at siya ay nalulugi sa pamamagitan ng pagtulog sa iba. Ito ay karma. Bumantong hininga si Jerry at sinabing, sige, huwag mong galawin ang natitirang pera. At tanungin ang iyong kasintahan kung maaari naming ibalik ang pera. Sa kabilang dulo ng linya, sumigaw si Sydney, Ty, anong ginagawa mo? Ang boyfriend ko ay isang lider ng estudyante. Ipapahiya ko ang sarili ko kung ibabalik ko ang pera. Hindi ba't nangako kang padadalhan ako ng 100,000 kada buwan? Ngayon gusto mo itong ibalik. Nangako si Moira sa akin nito. Hindi ko ibabalik. Galit ang boses ni Jerry, Sydney, I have a urgent need for the money. Just let me use it this time, and I'll pay you back later, okay? Wala akong pakialam. Hindi kita ibibigay. Sumigaw si Sydney, kung ipagpipilitan mo pa ito, sasabihin ko kay mama ang tungkol sa inyo ni Moira. Ibinaba na niya ang telepono bago pa niya ito masabi. Nagyayelong boses ni Catherine. Let's go. Gusto kong makita kung gaano kahanga-hanga ang iyong anak na babae. Isang basura, ginagamit ang pera ng ibang tao, at ginagastos pa rin ito sa napakasamang bagay. Ngayon, kung mababawasan ng 1 sentimos, papatayin ko ang iyong anak na babae. Nanginginig sa takot si Jerry. Ipinagdasal niya na kapag nakita ng kanyang anak na babae si Catherine, huwag itong magsabi ng kalokohan. Kung gagawin niya, ito ang magiging katapusan para sa kanilang lahat. Sa harap ng student union sa Brighton University, inilapag ni Sydney ang kanyang telepono na may inis na ekspresyon at nakipag-ugnay kay Rhea Chandler. Tayo na, ate. I'll treat kita sa pinakamasarap na pagkain ngayon. At kailangan mong kumuha ng pinirmahang larawan mula sa iyo. Sure, no problem. Sinulyapan ni Rhea si Sydney at nagtanong, sino yan sa phone?
My dad. Sydney pouted and grumbled, gusto niyang bigyan ko siya ng pera, pero hindi. I knew it. Nag-aalala lang siya na baka madaya ako ng ibang lalaki. Haha. Nakakaawa. Sinulyapan ni Rhea si Sydney at sinabing, mukhang malaki ang kinikita ng pamilya mo ngayon. Oo, ang tatay ko ang general manager ng isang malaking kumpanya na si Sydney ay nagyayabang. Ang tiyahin ko ang vice president ng University Foundation. Marami siyang pera. Rhea, napakaraming pera ng pamilya namin kaya hindi na namin maubos lahat. Ilang araw na lang, bibilhan na ako ni tita ng sports car. Sabi niya, nasa foundation ang lahat ng pera na gusto nila. She can spend it whatever she likes. Mga tanga ang mga donor na yan. Marami silang donasyon sa kanya. Nakakatuwa. Naningkit ang mga mata ni Rhea sa kalokohan. So kumukuha ng pera ang pamilya mo sa school foundation. Bulong ni Sydney, don't tell anyone, okay? Let's not talk about this. Celebrity ang ate mo, dapat mayaman din siya, di ba? Napangiti si Rhea. Oo, pupunta siya sa suit. Ay papapunta ko siya sa end of term party ng school. Sinabi pa niya na bibilhan niya ako ng supercar. Sinabi ko sa kanya na hindi ko ito kailangan, kaya binigyan niya ako ng isang bisikleta na nagkakahalaga ng 10,000. Sa totoo lang, napagod na ako sa pagsakay dito. Kahapon, ibinenta ko ito sa isang lalaki sa halagang $2,000. Hoy, Rhea, tingnan mo itong bagong relo na binili ko. Ipinamalas ni Sydney ang kanyang pinakabagong luho. Sydney, malaki siguro ang halaga ng relo na iyan ha. Pagmamalaking sabi ni Sydney. Sabi ng tiyahin ko, G. Kabanata 609 ang masamang babaeng ito ay nararapat mamatay. Parehong ipinagmalaki ni Rhea at Sydney ang kanilang kayamanan, sinusubukang malampasan ang isa't isa. Ang kanilang mga salita ay napuno ng labis na pag-uusap tungkol sa kayamanan, na tila ang hangin mismo ay umiikot sa karangyan na kanilang inaangkin. Ang kanilang pag-uusap ay umalangaw-ngaw sa kalye habang ang mga cherry blossom ay patuloy na bumabagsak, mga talulot na nakakalat sa lupa. Ang kanilang mga titig ay kumikislap sa paghamak habang pinagmamasdan si Joanna at ang iba pang mga estudyante na patuloy na namimigay ng mga flyer sa kalsada. Tinuro ni Rhea si Joanna at nakangiting tanong. See that, Sydney? Napakahirap ng mga babaeng iyon at hindi na nila kayang bumili ng maayos na pagkain. Lagi ko silang nakikita sa cafeteria. May iilan sa kanila na nagsasalo ng 2 plato ng gulay tapos may dalang sariling atsara para kainin kasama ng libreng kanin. Nakakahiya. Nakangiting pagpapatuloy niya. Kapag bumibili ako ng pagkain, lagi akong pumipili ng pinakamahal na ulam. I never touch those cheap ones. Rhea added. Kahit na makuha ko ang barbecue pork rib, kumakain ako ng ilang kagat bago ihagis ang natitira. Tuwing kakain sila, nauubos lahat ng nasa plato nila. Nakakahiya. Napangisi si Rhea. Si Sydney, nang marinig ang mga salita ni Rhea, ay sadyang lumapit kay Joanna at sinabing, Oy, sabihin mo sa akin, tungkol saan ang flyer na ito. Ngumiti si Joanna at nagpaliwanag, ito ay isang seminar na nakatuon sa entrepreneurship, trabaho, at mga motivational talks. Motivational. Haha. Inagaw ni Sydney ang flyer sa kamay ni Joanna at inihagis sa lupa. You guys are so delusional. Even with all the motivation in the world, you'd still find yourself living this pathetic, bottom-tier life. Hahaha. Tahimik na nakatayo doon si Joanna, pinapanood si Rhea at Side Reggie na naglalakad palayo, nanginginig ang ulo. Pagkatapos, muling sumili ang isang matingkad na ngiti sa kanyang mukha. Halos tanghali na ang oras, at hindi nagtagal ay matatanggap na niya ang kanyang $10 na part-time na sweldo. Sa gayon, maaari siyang bumili ng ilang mga itlog para sa kanyang ina upang matulungan siyang bumuti ang pakiramdam. Kasunod ng kahihiyan ni Joanna, sina Rhea at Sydney ay nakaranas ng matinding pananabik. Ang mga nahulog na cherry blossoms na tumatakip sa lupa ay tila maganda sa kanila. Napakasarap maging mayaman. Maaari nilang tingnan ang mga mahihirap at pagtawanan sila.
Napangiti si Rhea sa sarili, iniisip kung paano siya makakabuo ngayon ng bagong pamamaraan para padalhan siya ni Ivy ng ilang libong dolyar. Masyadong madali ang lokohin ang isang hanggal na babaeng katulad niya. Ano ang nagbigay kay Ivy ng karapatang maging bida? Bakit siya nakakuha ng napakaraming pera? At bakit siya karapat-dapat sa lahat ng mga tagahanga? Kung wala ang mga tulad nila na nanunood ng kanyang mga pelikula, hindi siya makakabili ng pagkain. Kung nasa kanya ang lahat ng pera, dapat niyang ibahagi ang ilan sa mga iyon. Iyon ay magiging patas. Pagpasok ng dalawang babae sa cafeteria, nakita nila si Marge, na mahinang kinakaladkad ang sarili, paulit-ulit na nagpupunas ng mga mesa. Tumigil sandali si Rhea. Nakita niya si Marge na naglalakad kasama ang ina ni Brenda, si Marissa, ilang araw na ang nakalipas. Isang masamang kaisipan ang pumasok sa isip ni Rhea. Hoy, Sydney, nakikita mo ang bagong kaawa-awang babae doon. Sabi ni Rhea sabay turo kay Marge na busy sa trabaho. Tinuro ni Rhea si Marge na busy sa trabaho. Guluhin natin siya ngayon at bigyan siya ng pera. Mag-o-order kami ng pinakamahal na mga pinggan, papapuntahin siya upang panasan ang aming mesa, at pagkatapos ay itumba namin ang lahat sa sahig. Naningkit ang mga mata ni Sydney nang marinig ang plano ni Rhea. Rhea, you're brilliant. I'm so bored. Let's take her down a notch. Pay her pay, and laugh at how desperate she looks when she begs US. Ha ha ha. Tumawa ang dalawang babae papunta sa counter ng cafeteria. Ano ang iuutos natin? Kumuha tayo ng garlic butter shrimp, tuwang-tuwang sabi ni Rhea. Oo, nagkakahalaga iyon ng $132. Tiningnan ni Sydney ang presyo at tumawa. Ang barbecue pork rib ay nagkakahalaga ng $180. Magaling, magdagdag tayo ng dalawa sa pinakamahal na isda. Ang inihaw na isda ay $230. Nagdala sila ng 3 plato na puno ng mamahaling pinggan sa dining hall at pumili ng pwesto malapit sa Marge. Habang nilalapag ang mga pagkain sa mesa, umiling-iling na tumingin sa kanila si Sydney. Napakasayang itapon ang mga ito sa lupa. Mamaya pa tayo bibili. Hindi tayo kapos sa pera, at gagawa tayo ng kaawa-awang babaeng iyon na kabayaran sa atin. Sabi ni Rhea sabay tingin ng masama kay Marge. Hoy, waitress! Halika at panasan mo ang table namin. Nagmamadaling lumapit si Marge na may pilit na ngiti. Of course, ilin it right away. Just give me a second. Ngunit nang ibaba niya ang tela, hindi sinasadyang na itulak ni Rhea ang mesa gamit ang kanyang paa. Mabilis na ibinagsak ni Sydney ang 3 plato sa sahig. Nagkalat ang pagkain sa lupa. Oh my God! Ano bang problema mo, waitress? Ibinagsak mo ang mahal naming pagkain sa floor pay para sa... Sigaw ni Sydney na nakakuha ng atensyon ng lahat ng tao sa cafeteria. Og, mahal ang mga pagkaing iyon at maaaring nagkakahalaga ng hanggang $500. Napabuntong hininga ang isang estudyante. Paanong naging pabaya ang waitress na ito at natapon ang lahat ng pagkain? Napakalaking kawalan. Naawa ang mga estudyante sa mga natapong pagkain. Natigilan si Marge. Ang sabi niya, hindi ko man lang ginalaw ang pagkain mo. Itinulak mo ito sa iyong sarili. How can you ask me to compensation this? Malamig na sagot ni Rhea, hindi mo hinawakan. Saka paano nahulog? Babayaran mo ba o hindi? Kung hindi, tatawag ako ng pulis. Halos mapaiyak si Marge. Ang kanyang anak na babae ay gumugol ng buong umaga sa pamimigay ng mga flyer para lamang kumita ng $10, at ngayon ang dalawang ito. Gusto ng mga babae na magbayad siya ng $500. Paano niya kaya iyon? At hindi niya kasalanan iyon. Please don't accuse me wrong, walang magawang sabi ni Marge. Maaaring mahirap ako, ngunit hindi ako gagawa ng isang bagay na walang kahihiyan. Hindi ko natapon ang iyong pagkain. Ginawa mo ito sa iyong sarili. Nenas kami at natamba ito sa aming sarili, natigilan si Sydney, sinampal sa mukha si Marge. Ikaw dukha. Dahil mahirap ka lang ay hindi ka na makakaiwas sa responsibilidad. Maya-maya lang, pumasok sina Marshall at Marissa sa cafeteria at nakita nila ang eksena. Galit na galit si Marshall.
Sinugod niya si Sydney, hinawakan siya sa buhok, at sinubsob ang mukha sa lupa. Ah! Sigaw ni Sydney, ang mukha niya ay nakadikit sa sahig, nahihirapang huminga. Napabuntong hininga ang mga estudyante sa kanilang paligid dahil sa biglang karahasan. You think you can bully others? Malamig na sabi ni Marshall sabay punas ng tisyo sa mga kamay. Moherf ***, ang isang masamang babae na tulad mo ay nararapat na mamatay. Si Marge, nanlalaki ang mata, tumingin kay Marshall. Mr. Ortega? Tanong niya, nangingilid ang mga luha. Tumango si Marshall at tinulungan si Marge sa tabi ni Marissa. Okay lang, Marissa, dalhin mo siya doon para makapagpahinga. Kakausapin ko sila tungkol sa kabayaran. Nakilala ni Rhea si Marshall. Sabi niya, ikaw ang kapatid ni Brenda. Alam mo ba kung ano ang ginawa mo? Nataman mo si Sydney, malalagay ka sa malaking problema ngayon. Malamig na ngumiti si Marshall at naghamon, "Third like to know how much trouble that is." Kabanata 610 Walang hiya. Nagiging mas siksikan ang cafeteria nang dumami ang mga estudyanteng pumapasok para mag-cut. Nang makita nilang mahigpit na binugbog ni Marshall si Sydney, maraming estudyante ang nagalit. Isang lalaking estudyante na may suot na salamin ang humakbang pasulong, at tinuro ang isang daliring nag-aakusa kay Marshall. How can you hit girl? That's not the behavior expected of a gentleman. The exclaimed. Isang tahimik at mahinhin na babae sa tabi niya ang tumango bilang pagsang-ayon. Oo, kahit magkamali ang isang babae, hindi mo siya masasaktan. Ito ay pangunahing pagiging disente. Ang makasarili na pares ng mga mag-aaral ay halos tumabi sa kanilang sarili sa galit, na parang sinaktan lang ni Marshall ang kanilang sariling ina sa halip na si Sydney. Nanginginig ang lalaking estudyanteng iyon. Ang maliit niyang frame ay parang sasabog sa sobrang galit. Ang batang babae ay napuno din ng matuwid na galit. She waved her hand dramatically and declared, "Mga mag-aaral, kailangan nating manindigan laban sa ganitong uri ng brutal at walang kahihiyang pag-uugali. Ang kriminal na ito ay kailangang sagutin ng mahina." Ang marubdob na mga akusasyon ng mag-asawa ay tila naglalaman ng mga turo ng santo. Pagkatapos magsalita ng sunod-sunod na matuwid at emosyonal na mga salita, nag-pose ang batang babae para sa ilang mga dramatic shot sa harap ng ilang mga telepono ng mga estudyante. Maaliwalas ang ngiti niya na maging siya ay nasiyahan sa sarili. Tapos napawi ang ngiti niya. Sa galit sa kanyang mga mata, tinuro niya si Marshall. Humihingi ng tawad sa babaeng ito ngayon din. Bayaran mo siya. Kung hindi, isusumbong namin ito sa mga awtoridad ng paaralan at pulis, at maaaresto ka bilang thug. Tiningnan ni Marshall ang mga self-righteous na estudyante at tumawa. Ginagawa mo itong gawa ng pagiging kultura, moral, at makatarungan, ngunit alam mo ba ang katotohanan ng sitwasyon? Ang totoo. Napasimangot ang dalaga. Anong katotohanan ang maaaring mangyari sa isang pagkain? Sa pagmamasid sa mga nag-iinit na estudyante sa paligid, pinaikit ni Rhea ang kanyang mga mata na may mali siya at tinuro si Marshall. Alam kong kaibigan mo ang kawawang babaeng iyon, at iyon ang dahilan kung bakit tinutulungan mo siyang salakayin si Sydney. Dahil lamang sa mahirap sila, nangangahulugan ba iyon na maiiwasan niya ang pananagutan sa kanyang mga aksyon? Ang mga salita ni Rhea ay mabilis na pumukaw sa mga tao. So, kasabwat ang lalaking ito at ang masungit na waitress na iyon. Bulalas ng isang estudyante. Ang pagiging mahirap ba ay isang dahilan para kumilos na parang isang thug? This isn't over. Trying to use such trashy, violent logic on our campus? Absolutely not. Hindi pinansin ni Marshall ang walang kwentang iyak ng mga estudyante bagkus ay tumingin kay Rhea. Patuloy mong tinatawag na mahirap ang iba. Natigilan sandali si Rhea at sinabing, "Siyempre, mayaman ako. Ang aking relo ay nagkakahalaga ng libo-libo. Ang aking mga damit ay nagkakahalaga ng 10,000. Hindi bababa sa $100 ang aking ginagastos sa bawat pagkain. Siyempre, mas mayaman ako kaysa sa iyo," pagyayabang niya. Kahit mayaman tayo, kung natapon ng kawawang babaeng iyon ang pagkain natin, hindi ba dapat siya ang magbabayad?
Tumawa si Marshall at sinabing, mukhang isa kang mabisyo at mapanlinlang na babae. Gamitin ang mga mapagkukunan ng iyong benefactor upang ipakita kung gaano kakasala. Hayaan mo akong bigyan ka ng babala, bawasan ito, kung hindi, magsisisi ka ng husto. Natigilan si Rhea. Isang benefactor. Paano nalaman ng kapatid ni Brenda ang sikreto ko? Imposible yun. Natuklasan kaya ni Brenda ang kanyang nakaraan? Si Rhea, nalilito, hindi na nang ahas na magsalita pa. Nagdesisyon si Marshall na huwag munang ilantad si Rhea. May iba pa siyang dapat unahin, tulad ng sitwasyon ni Marge. Haharapin niya si Rhea mamaya. Kung ang basurang ito ng isang babae ay hahamunin muli si Brenda, mapapawi siya. Habang dumarami ang mga estudyanteng nagkukumpulan at tinuturo ang kanilang mga daliri kay Marshall, dumilim ang mukha ni Catherine. Itinuro niya ang kanyang bodyguard at nagutos, makipag-ugnayan sa unibersidad, kunin ang footage ng pagsubaybay sa cafeteria, at i-play ito para sa lahat. Gusto kong makita ang katotohanan ng mga pangyayari ngayon, malamig niyang dagdag. Ngayon ay napakaraming makasarili *H sa paligid. Hayaan silang makita ang katotohanan. Agad namang sumagot ang tahimik na babae. Tinuro niya si Catherine at binitukan, sino ang tinatawag mong self-righteous *H. Humakbang ang kasambahay ni Catherine at sinampal sa mukha ang dalaga. Ikaw ang tinutukoy ng ginang ko. Anong masama dun? Manahimik ka nga. Nag-aakusa ka dito nang hindi mo nakikita ang totoo. At maglakas loob ka bang tawagin ang iyong sarili na mga nangungunang estudyante? Yan lang ang kaya mo. Tinakpan ng tahimik na dalaga ang mukha niya na parang may nagkasala sa kanya. Sinaktan mo ako. Buho. Tumigil ka na sa pag-iyak. Bulalas ng dalaga. Imulat mo ang iyong mga mata at tingnan ang din footage. Sa 10:10 a.m., isang lalaki at isang babae ang nahuling nagtatago sa isang sulok ng cafeteria, na nakikipag-ugnayan. Mga aktibidad. Natigilan ang mga estudyante. Ganito na ba ang ginagawa ng mga estudyante ngayon? Napakasungit nila. Ito ay isang bagay na diretso sa isang pang-adultong pelikula. Ang pinakamasamang bahagi ay ang dalawang individual sa footage ay walang iba kundi ang self-righteous, boy at girl the glasses guy at ang demure girl. Hindi nila inasahan na talagang papayag ang paaralan na i-broadcast ang footage, at hindi rin nila inasahan na makikita ng lahat ang kanilang kaiyahiyang pag-uugali. Agad nilang ibinaba ang kanilang mga ulo, sinubukang makawala sa karamihan. Ngunit humakbang pasulong si Catherine, nakaharang sa kanilang dinadaanan. Kayong dalawa ay nagpakilalang basura ng kabutihan, sa tingin mo ay maaari kang umalis. Patuloy na manood. Sumigaw ang lalaking naka-glasses, anong karapatan mong ilantad ang ating pribadong buhay? Ay demanda kita. Sinipa siya ng maid ni Catherine sa paa. Lumuhod ka. Dahil lang sa nagbubuga ka ng katarantaduhan at nakakapukaw ng emosyon, walang sino man ang pinapayagang ilantad ang iyong mga pangit na katotohanan. Asem like you dare to pretend to be moral. Agad namang napamura ang bata. Nakuha niya ang nakakatakot na titig mula sa dalaga ni Catherine. Kung siya ay maglakas loob na magprotesta, siya ay magiging katulad ni Sydney, na ang kanyang ulo ay nabasag sa lupa. Natahimik ang cafeteria. Ang footage sa screen ay nakakuha ng atensyon ng lahat. Ang buong panorama ng Rhea at Sydney na nagbabalak na mangikil kay Marge kasama ang pagkain ay ipinakita sa mga screen. Ang eksena ay nag-iwan sa mga estudyante na hindi makapagsalita, nagulat, at galit na galit. Napaka-petty at malisyoso ng dalawang yan. How could they do something so uncouth and without any shame? We're university students, not thugs. Napakasamang pagsamantalahan ng isang mahirap na manggagawang ganyan. Sinasabi ko na ang dalawang babaeng ito ay nararapat na parusahan. Sa isang iglap, lahat ng estudyanteng nanunood ay nabaling ang galit kay Rhea at Sydney. Hinawakan ng kasambahay ni Catherine ang mahinhin na babae sa kanyang buhok at isinubsob ang mukha sa lupa. Nakita mo ba iyon, basura? Ang mga taong katulad mo ay mabubugbog hanggang mamatay. Wala nang sinuman sa cafeteria ang nang-ahas na akusahan si Marshall o ang kanyang grupo. Tahimik silang humakbang palayo sa tahimik na dalaga.
Hindi na naglakas loob na magsalita pa si Rhea. Lumabas na ang katotohanan, at ngayon ang gusto lang niyang gawin ay tumakas. Ngunit hinaranggan ni Catherine ang kanyang landas, at sinabi niya, hindi ba't sinabi mo lang na ako ang waitress na natapon ang iyong pagkain?